Hi guys! Ako nga pala si Jake at ngayon ay tutungo tayo sa court kung saan tayo ituturo ko sa inyo kung ano ang volleyball at kung paano ito laruin at saka ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang iba't ibang klase ng mga skills ang nakapaloob sa laro na volleyball. Handa na ba kayo? Tara na at samahan niyo ako. Pero bago tayo tumungo sa court, dapat meron tayong prepare na mga gamit tulad ng tubig para iwas tayo sa dehydration. At saka dapat meron din tayong towel para pampunas ng ating mga pawis. At saka dapat meron tayong extra shirt para pampalit sa ating pawis na jersey. At saka dapat meron tayong knee pads para pamprotekta sa ating tuhod at iwas gas-gas na rin. At saka panghuli dapat meron tayong sapatos. At ngayon nga ay suot-suot ko na ang aking jersey. Halina't samahan ninyo ako. At ngayon nga ay narito na tayo sa court kung saan ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang volleyball at kung paano nga ba ito laruin. Saka ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang iba't ibang uri na skills na nakapaloob sa larong volleyball. Ang larong volleyball ay isang larong palakasan na binubuo ng 14 na manlalaro na mayroong 4 na open spiker, 4 na middle blocker, 2 opposite spiker, 2 setter at 2 na libero. Kapag naglalaro naman ng larong volleyball, may 6 lamang na manlalaro ang pwedeng maglaro sa loob ng court. Alam nyo ba na ang nag-imbento ng larong volleyball ay si William G. Morgan noong 1895? Ito ay tinatawag dati na mintonette, ngunit kalaon ay tinatawag na ring volleyball. Sa larong volleyball, may nakapaloob dito na 5 na iba't ibang uri ng mga skills. Ito ay serving, passing, setting, blocking, at spiking. Una narito ay ang serving. Ang serve o ang serving ay ang unang contact sa isang laro na volleyball at ito ay isang mahalagang pagkakataon upang makakuha ng isang kalamangan sa kalabang kuponan. Ito ay isang kasanayan na dapat pag-aralan ng bawat manlalaro dahil ito ang unang hakbang na makapagbibigay ng momentum sa iyong kuponan. Ang passing ay kilala rin bilang bump. Ito ay ginagamit upang matanggap ang bola mula sa pag-serve o pag-hit ng kalabang kuponan. Ang layunin ng pagpasa ay panatilihin ang bola sa laro at mag-set up ng isang offensive play. Upang mabisang makapasa, ang manlalaro ay dapat nasa posisyon panatiling tuwid ang kanilang mga paa at braso. Ang setting naman o overhead passing ay ang pinakamahalagang hakbang sa isang offensive play dahil tinutukoy nito kung sinong manlalaro ang mag-spike o umatake. Karaniwan nitong ginagawa ng setter ng team at ito ang pinakangalawang hakbang sa pass set spike sequence. Ang pagharang o blocking ay isang defensive skill na ginagamit upang ihinto ang pag-atake ng kalabang kuponan. Ang mga blocker ay dapat tumuon sa paghinto sa mga offensive kill ng kalabang kuponan. Mahalaga para sa mga blocker na makapag-react ng mabilis sa isang pag-atake at nasa posisyon bago matapos ang pag-atake. Ang pag-atake o spiking ay kilala rin bilang pagpindot. Ito ay panghuling hakbang sa pass set spike sequence at ginagamit upang makakuha ng mga puntos. Ang spike ay isang kombinasyon ng paglokso ng may malakas na arm swing upang basagin ang bola sa gilid ng court ng kalaban. At dito nagtatapos ang aking vlog tungkol sa volleyball. I hope na may natutunan kayo and I hope na nag-enjoy rin kayo. Bye!